Good morning, guys! Hi, I'm Upline Rosie Pangilinan. So, let's talk about your dreams. Lahat po tayo may mga pangarap. Tama po ba? Kaya nga tayo nag-join sa Global. Malit man yan o malaki, bago nagsisimula, ganun, iba-iba tayo ng pangarap. So, ano ba yung goal natin? Bakit tayo nag-Global? Dapat identify mo yan. Ano ba yung pangarap ko? Ano yung gusto kong makuha dito sa Global? So, use smart system na tinatawag. Kailangan smart yan. Specific, measurable, attainable, realistic, and time-bounded. Punta tayo dun sa specific. Di ba? Pag may gusto kang bilhin, sapatos, di ba dapat alam mo kung anong brand? O kung bibili ka ng kotse, dapat di ba alam mo kung anong klaseng kotse o kung anong itsura niya. So, dapat ganun, specific. Huwag kang bastang gusto ko ng kotse. Para alam mo kung gaano kalaking aksyon ang ilalagay mo dun sa goal na gusto mo. Tama ba? So, measurable. Pag meron kang pangarap, kailangan alam mo din kung gaano kahaba ang panahon na kailangan mong gugulin para makuha yun. So, magbe-base na yun sa mga action na gagawin mo. Tama ba? So, andun din tayo sa attainable. Baka naman yung pinapangarap mo, ikaw pa lang ang nangangarap. Baka wala pa siya dito sa paligid natin. So, dapat realistic. Nakukuha ba siya? Meron ba talagang ganung pangarap? So, ikaw mismo, alam na alam mo kung anong pangarap mo. Tama ba? So, dapat, kayang-kaya dapat abutin. So, doon din tayo sa realistic, yun nga, dapat totoong-totoo siya. At ang maganda doon, merong time-bound na tinatawag. Kailangan, pag nangarap ka, huwag basta pangarap. Sabi nga nila, ang pangarap hindi yan nakadesign. Ang pangarap, nakadesign yan para makuha. Tama? So, ang kasama ng mga yun, meron kang action, meron kang planning. Siyempre, yung short term mo, dapat dito nagsisimula sa learnings. Bakit? Kasi ang learnings, kapag meron ka nito, kumita ka man o hindi agad, pag meron ka, sigurado, dahil negosyo mo to, kayang-kaya mo ulit gawin. At ang maganda nito, dahil meron kang learnings, kahit nag-iisa ka, kaya mo magpadami. Tama? So, dapat, yun ang una mong goal dito. Yun yung short-term goal na tinatawag. So, meron din tayong long-term goal. Ano ba ito? Ito yung mga bagay na makukuha mo na hindi siya madalian. So, alam mo na talagang kailangan mo mag-effort para makuha mo yung mga ganung pangarap. So, kung halimbawa, nangangarap ka ng kotse, gaano katagal bago mo gustong magkaroon ng kotse? Ano yung gagawin mo para magkaroon ng kotse? So, yun ang long-term goal. Magkakaroon ka ng daily activities, tama? So, kasi ang resulta nagagaling sa mga ginagawa natin. So, kung meron kang learnings, magkakaroon ka rin ng planning. Ang planning mo magbe-base doon sa mga goal mo. Bakit? Kasi yung goal mo, doon magmumula yung mga action na gagawin mo. So, kung mababaw yung commitment na ibibigay mo at mababaw yung pangarap mo, sa malamang, maliit lang din yung makukuha. Tama? Kasi nandun ka sa comfort zone mo. So, minsan mas maganda din, dream big dreams na tinatawag. Kailangan maglagay ka ng pangarap na alam mo na although malaki siya at realistic naman, gagawa ka ng paraan para makuha mo yung pangarap na yun. Tama? So, daily activities, weekly activities, dapat meron ka niyan. Huwag kang mawawala ng activities. Kasi dito magmumula ang lahat ng pay-ins na gusto mo. At di ba, hindi naman libre ang pangarap. So, ang ibig sabihin, pag nagkaroon ka ng pay-ins, magkakaroon ka ng big income. Doon manggagaling yung pambili mo dun sa mga pangarap mo na hindi libre. So, napakasarap. Ini-imagine mo pa lang na magkakaroon ka ng masarap na buhay at ang magandang pangarap kahit hindi mo pahawak, tama? So, dito papasok yung pangalawa nating topic. Ito yung tinatawag nating dream board. Bakit kailangan ng dream board? Kasi unang-una, di ba parang ang sarap, ang isang bahay na nabuo, merong design yan sa isang architect at tinulungan ng engineer, tapos ginawa ng mga karpintero. Tama ba? So, ang dream board, kailangan buo na yan sa isip mo pa lang para pag kinuha mo yung pangarap mo, alam mo kung anong gusto mong gawin at kung anong gusto mong magkaroon. So, identify your dreams ulit. Ano ba yung gusto mong makuha? Dapat, kung gusto mo ng bahay, nandun siya sa dream board. Alam mo yun, pag gising sa umaga, nakikita mo yung pangarap mo, mas lalong lalalim yung commitment mo para kuhanin ang pangarap mo. Tama? Anong napakasarap nun? Nakikita mo sa dream board mo, nandun yung pangarap mong kotse, pangarap mong lugar na mapuntahan, kung gaano kalaking income ang gusto mong makuha, kung gaano kalaking bahay, may swimming pool ba yan? Di ba napakasarap? Although ngayon kung wala ka pa nito, medyo talagang feeling mo hindi mo kaya eh, tama? So dito talaga magsisimula, dapat magkaroon ka ng tinatawag na matinding law of attraction. Kailangan kahit wala pa sa'yo, feeling mo nasa iyo na. Alam mo yun? Yung tipong, kaya ko to, magkakaroon ako nito. Kasi sa loob-loob mo, alam mo talaga na gagawin mo ito at alam mo na malalim ang paniniwala mo sa company na matutulungan ka para makuha ang pangarap mo. So guys, ang dream board, napakasarap niyan.
Basic dreams lang naman eh. Lahat naman tayo nangangarap ng kotse, ng pera. Tama, hindi tayo mukhang pera, pero talagang pera ay isa na talaga sa dahilan bakit mas maraming masasayang pamilya. Totoo po yan. So, ngayon pa lang, i-claim mo na, nasa iyo na, hold it, panghawakan mo yung pangarap na yan, at yung dream board na yan, balang araw, titingnan mo yan, yan yung magiging bunga ng lahat ng mga pinaghirapan mo. So, yung kung magdadaan ka man ngayon sa mga proseso, okay lang yan. Enjoy mo lang yan kasi para sa dream board mo. Hindi lang sa dream board, dream ng family mo. So guys, sana may natutunan kayo sa mga sinabi ko at sana na-inspire kayo na gawin lalo ang negosyo kasi pag ginawa mo to guys, hindi naman to para sa'yo. Tama? Kaya ka nga nangarap, kaya ka nga nag-goal para sa kanila. Tama? Ang family, lagi natin titingnan para makuha ang mga goal. So, thank you guys and more power. Grabe.